For today's video guys, may kakalikutin tayo isang stand fan electric fan. 3D yung brand niya. Ang problema nito mga kalikot, hirap siyang umikot. So try natin. Ayan guys, tapos bigla siyang hihinto. Yan. Siguro malagkit na yung bushing shafting nito. Ayan hindi pre-wheeling yung ikot niya. Check natin kung may tama yung kanyang bushing shafting mga kalikot. So kung wala namang tama yung kanyang bushing shafting or wala siyang grind, bali lilinisan lang natin yung bushing shafting niya. Tapos lagyan natin ng oil. So bago natin kalikutin guys, maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara. So sana walang tama yung kanyang bushing shafting para lilinisan lang natin siya. Nabuksan na natin yung kanyang casing. Ayan mga kalikot malagkit yung bushing shafting niya. So babaklasin natin siya tapos lilinisan. Tapos check na rin natin yung kanyang bushing shafting kung may tama na. Nabaklas na natin yung kanyang motor mga kalikot. Dito guys, malinis naman yung kanyang motor. Ayan bali brush lang natin yung mga alikabok. Dito naman sa kanyang shafting, dito sa bandang likod, makinis pa siya wala naman siyang groove or gas-gas. So dito lang siya lumagkit mga kalikot sa bandang harap na bushing. So ito yung lilinisan natin ng gasolina mga kalikot. Tapos i-check rin natin kung may tama yung kanyang bushing shafting. Sa ibang mga nagre-repair mga kalikot, minsan kapag malagkit yung bushing shafting, nilalagyan lang nila ng oil. Tapos okay na, hindi na nila nililinisan dito sa tapat mismo ng bushing. Bali hindi rin nila i-check kung may tama na yung bushing shafting. So sa atin, binabaklas natin yan habang nililinisan natin. At least malinisan lahat pati dito sa loob. Tapos ma-check natin yung kanyang shafting kung may tama na. So katulad nito guys, nakikita natin na okay naman yung kanyang shafting. Wala namang groove or gas-gas. Kahit dito sa likod mga kalikot. Kapag naglilinis tayo ng bushing shafting mga kalikot, tinatanggal talaga natin lahat yung motor para malinisan na rin yung dito sa loob. Kasi kapag nilagyan lang natin siya ng langis tapos ibabalik, so nandyan pa rin yung dumi. Baka weeks lang, so ganun ulit yung problema niya kasi nandun pa yung dumi mga kalikot. So sa atin, nililinisan natin yan para tumagal yung ikot ng ating electric fan. Yan. Tapos mamaya lalagyan natin ng langis. So yung iba, dito na lang sila naglalagay na hindi nililinisan dito sa loob. So sa atin, binabaklas talaga natin yan. Tapos nilalagyan natin ng langis dito rin sa loob, pati dito sa kanyang oil foam dito sa kanyang bushing. So pati rin dito sa bandang likod, nilalagyan natin ng langis yung kanyang oil foam. So ganyan kapag gumagawa tayo mga kalikot. Tapos ito guys, nilagyan nila ng asiti or yung used oil. So ito guys, tatanggalin natin to. Hindi naman kailangan talaga na lagyan ito ng oil or grasa. So tatanggalin natin yan. Ayan ang dumi Diyan rin kasi didikit yung mga alikabok. So katagalan yan lalagkit rin siya. So bali lilinisan natin to mga kalikot. So update ko na lang kayo mamaya guys kapag nalinisan na natin. Wala namang tama yung bushing shafting niya. Kaya linis lang to mga kalikot. A few moments later. Natapos na natin siya nalinisan mga kalikot. Bali lagyan lang natin ng isang washer dito sa bandang likod.
kasi manipis na yung dating washer niya mga kalikot. So pinalitan natin siya. Tapos lagyan na natin ng oil yung kanyang oil pump, tapos dito sa kanyang shafting mga kalikot. Bali lagyan natin yung oil pump niya dito sa kanyang bushing para tumagal yung oil dito sa kanyang shafting. Yan, pati dito lagyan natin ng oil. Yan, para madulas siya. Ayan, madulas na siya mga kalikot, oh. Tapos dito rin mga kalikot lagyan natin ng oil yung kanyang oil pump. Tapos yung kanyang bushing din. Tapos dito rin guys lagyan natin ng oil. Pero konti lang kasi tatalsik rin yan kapag dinamihan natin. Tapos assemble na natin siya mga kalikot. Kapag ibabalance naman natin yung kanyang bushing shafting mga kalikot, pukpukin lang natin dito. Yan, tapos dito rin. Bago natin higpitan ng todo yung screw. Para mag-balance siya or ma-align. Ayan mga kalikot, pre-wheeling na yung ating shafting. Maganda na yung ikot niya. Yan. Tapos lagyan rin natin dito ng oil. Ayan mga kalikot, smooth na yung ikot niya. Okay. So assemble ko na lang yung casing niya mga kalikot, tapos try na natin. Na-assemble na natin siya mga kalikot. Try na natin. Ayan guys, maganda na yung starting ng ikot niya. Ayan. Number 2 natin, number 3. Ayan. So okay na siya mga kalikot. So bali symbol ko na lang yung mga frame niya or yung guard. Tapos testing ulit natin siya mga kalikot. Na-assemble na natin yung kanyang ELC at saka yung guard niya mga kalikot. Try ulit natin. Last test natin. So number 1 natin siya. Ayan guys, maganda na yung starting niya kahit yung number 1 lang. Tapos lumakas na rin yung kanyang hangin. Ayan, so okay na siya mga kalikot. Ang ginawa lang natin, nilinisan lang natin yung bushing shafting niya. Tapos naglagay lang tayo ng langis mga kalikot doon sa kanyang bushing shafting, pati na rin sa kanyang oil pump. So yun lang yung mga ginawa natin mga kalikot. Tapos naging okay na siya. So wala namang damage yung kanyang bushing shafting. So sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo po kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ng ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye!